Konbawa minasang. So, yun na nga, na mag-share ako ng lesson ko. Kasi gandang-ganda ako dun sa kantang, yung bagong kanta sa TikTok. In the middle of the night, in my dreams, mga ganun. So, gusto ko na lang explain yung middle of the night. So, kung i-word by word natin yung middle at saka yung night, yung middle ay manaka. And then, yung night naman, so, minsan may namamali, kumbawa is night, so hindi, ang night ay yoru. Okay, yoru. So, kung mga beginners tayo, ang magiging nihongo natin dyan ay akala natin ang nihongo ay manaka no yoru or manaka yoru, yoru no manaka. Parang gano'n na magiging itsura sa mga beginners. Pero dahil naging phrase na nga si middle of the night, hindi siya word by word. Kung word by word siya, tama yung manaka and yoru. Pero naging word na siya. Ang magiging itsura niya sa nihongo ay yonaka. Magiging yonaka nang ibig sabihin ng middle of the night. For example, kumuha ako ng example. Okay, I went to the convenience store late at night. Okay, so yonaka ni konbini ni ita. Okay, so ni particles tayo dyan guys. Okay, so ang ibig sabihin ngayon yan is nagpunta siya ng convenience ng gitna ng gabi. So ganun, anong Tagalog nun? So yun yun. Ngayon, may twist pa kasi. Meron pa akong isang i-explain na middle of the night din. So, ang isa pa ay yung mayonaka. Okay? Mayonaka. Ano bang pinakaiba? Pero pareho silang middle of the night. Pero mayonaka siya yung isa. Ito naman ang example ng isa. Kayo ang magtingin kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay? Ang sabi ng isang example ay, I heard a scream at midnight. Sabi, mayonaka ni hime ga kikoita. So, gumawa ko ng example para makita nyo kung anong pinagkaiba ng dalawang example. Ang sabi niya, bumili ako ng sa convenience store sa gitna ng gabi. Tapos yung isa naman, nakarinig ako ng ingay sa gitna ng gabi. Midnight, di ba? Yun namang isa, late at night, di ba? So, ang pinagkaiba ng dalawa is si yonaka ay specific siya sa general. Mali pala, hindi siya specific. General si yonaka. General siya. Wala siyang oras, basta gabi siya. Sa gitna ng gabi. Ito namang si mayonaka, specific. Siya yung nagmi-midnight lang siya. 12 AM lang siya. In the middle of the night lang talaga siya. Si mayonaka, middle ng buong gabi. So, ganun yung pinagkaiba. Ngayon, pag gagamit kayo ng nihongo ng halimbawa ganito, mayonaka ni hime ga kikoita, hindi mo siya narinig ng alas 3 na madaling araw o alas 4 na madaling araw o alas 10 ng gabi or 11, 12 ng gabi. Hindi mo siya narinig mo siya ng gitna talaga ng gabi. Ngayon, si yonaka naman, bumili ka sa convenience store, nang hindi mo alam, pag yun ang ginamit mo, hindi mo alam kung anong oras. Kasi, ang ginamit mo is yonaka. Pag sinabi mo ng mayonaka, alam nila yung oras. Kasi midnight talaga. So, yun yung pinagkaiba nung dalawang sentence na yon, dalawang word na yon, yonaka at saka mayonaka. So, ngayon, pwede nyo na silang gamitin kung ano yung gusto nyong bato sa kausap nyo. Kung yonaka ba o mayonaka ang gagamitin nyo. Kaso, meron pa akong gustong idagdag dito. Ano naman ngayon ang yononaka? Diba? Nandun din si yo, andun din si naka. Kasi baka malito nyo, baka marinig nyo rin tong word na to. Baka ang akala nyo, kumukonekta siya dito sa tinuro ko sa inyo. So, yung yonaka, mayonaka is nagkakaroon ng conflict yung dalawa. Medyo nagkakaintindihan sila kasi pareho silang midnight. Pero si yononaka is totally different po siya. Hindi po siya kasama ng dalawa. Pero pareho siya ng salita, di ba? Nakakalito siya. So, ito naman si yononaka ay ginagamit natin sa society. Ang mundo ay ganito. Yonaka wa ko dayo. Parang ganon. Si yonaka wa ko dayo. Ayun nga, bigyan ko muna kayo ng example. Medyo na mataka. Halimbawa, so, ito na nga yung yononaka na. For example, yononaka wa sonna ni amaku nai. Okay? Hindi siya gabi, hindi siya midnight ng gabi. Ang mundo ay hindi ganun kadali.
Ibig sabihin ng ama kunay, baka ang akala nyo hindi matamis. Ang amay kasi matamis, ama kunay. Naging ama kunay siya, pero pag dinikit natin siya sa ganitong sentence, nagiging idiomatic na siya na hindi ganun kadali ang mundo. Ang society hindi ganun kadali. Kasi ang yononaka, ang ibig sabihin ay mundo, society, yun. Yun ang ibig sabihin nun. So, pag narinig nyo na yung tatlong word na yan, yonaka, mayonaka, yononaka. Diba? Medyo nakakalito. Pero ngayon, naliliwanagan natin. Alam nyo na kung paano nyo sila gamitin. Medyo mabilis ako magsalita. Kaya ulitin nyo na lang yung video pag hindi nyo naintindihan. Okay? So, good luck and thank you po sa mga nag-follow sa akin and babush!